Pabigat! Iyan ang walang awang salitang narinig ni Isabel habang pinagmamasta ng asawa at pinsan na nagyayakapan sa sarili niyang tahanan. Habang nagpapakapagod siyang pagsilbihan sila, ninanakaw nila ang kanyang buong buhay. Ipasok na natin siya sa mental hospital para makuha ang lahat, malamig na utos ni Lorenzo. Ngunit imbes na magmakaawa, numiti si Isabel. Aalis siyang walang dala, pero iiwan niya ang impyerno. Handa na ba siyang maningil ng walang ingay? Kuya Enzo, paano kung hindi pumirma ang asawa mong baliw sa deed of donation? Ang matinis at malambing na boses na yon ay pag-aari ni Rina, ang pinsan na kinupkop ni Isabel mula pa noong mga panahong wala itong makain. Sinundan niyon ng isang pamilyar na halahak. Isang mababa at buong tawa mula sa lalaking pinagsilbihan ni Isabel sa loob ng 7 taon. Hayaan mo siya, sagot ni Lorenzo. Ang tono ay puno ng pagmamayabang at kawalan ng pakialam. Madali lang kumuha ng peking medical record na yon. Ipasok natin siya sa mental hospital. Kapag napatunayan sa korte na wala na siya sa katinuan, mapapasakin ang pamana niya. Tapos, malaya na tayo, Rina. Malaya na tayo sa nakakasakal at nakakabagot niyang presensya. Nakatayo si Isabel sa madilim na pasilyo. Ilang hakbang lamang mula sa nakaawang na pinto ng study room. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang isang puting kamiseta. Bagong plansa ito. Amoy ng mamahaling sabon at pagmamahal. Kanina lamang ay nakangiti pa siya habang pinaplansa ang mga kulyo nito. Sinisiguradong perpekto ang kasuotan ng kanyang asawa para sa gaganaping pagdiriwang bukas. Ngunit na yon, tila naging yelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, sumilip siya sa maliit na puwang ng pinto. Nakita niya ang kanyang asawa na nakaupo sa silya habang nakakandong si Rina. Magkayakap sila. Hinalikan ni Lorenzo ang leeg ng kanyang pinsan at sa paggalaw na yon, nasinaga ng ilaw ang isang pamilyar na bagay na nakasabit sa dibdib ni Rina. Isang kwintas na gawa sa mga perlas. Para siyang sinaksak ng 1,000 karayom sa lalamunan. Ang kwintas na iyon ay ang kaisa-isang alahas na iniwan ng kanyang yumaong ina. Isang buwan na ang nakalilipas nang sabihin ni Lorenzo na ipinadala niya ito sa isang platero upang linisin at ayusin ang kawit. Iyon pala, ang pamanang pinakaiingatan niya ay ipinulupot ng kanyang asawa sa leeg ng babaeng nakikihati sa kanyang higaan. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Isabel. Ang pinakamatinding sakit ay hindi sumisigaw. Ito ay bumabaon, nambibingi, at pilit na ninanakaw ang iyong hininga. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga paa. Ang mga daliring ang nakahawak sa plastic na hanger ay namuti sa higpit ng paghuyom. Bumaon ang matigas na plastik sa kanyang palad hanggang sa mag-iwan ito ng malalim na marka. Ngunit mas manhid ang katawan niya kaysa sa sakit ng kanyang ginagawa. Tila umikot ang buong silid. Sa loob ng 7 taon, isinuko niya ang kanyang pangarap na maging isang tanyag na mananayaw ng ballet. Kinalimutan niya ang entablado upang maging isang tahimik na anino sa likod ng tagumpay ni Lorenzo Velasco. Inalagaan niya ang ina nito. Pinag-aral niya si Rina. Ibinigay niya ang lahat hanggang sa wala nang natira sa kanyang sarili. Naniniwalang ang katumbas ng labis na kabutihan ay katapatan, isang napakalaking kasinungalingan. Hindi lang pala pambababae ang ginagawa ni Lorenzo. Plano nitong nakawin ang huling piraso ng kanyang yaman at itapon siya sa isang kulungan ng mga baliw. Habang nakatitig si Isabel sa nagtatawa ng dalawa, umilaw ang screen ng cellular phone ni Lorenzo na nakapatong sa maliit na mesa malapit sa pinto. May pumasok na mensahe mula sa isang walang pangalang numero. Hindi mabasa ni Isabel ang buong laman, ngunit nakita niya ang salitang aprobado. Kanino galing yon? Sa peking doktor ba na kinontrata ng kanyang asawa? O sa abogadong tumutulong sa kanilang magnakaw? Alam ni Isabel na kung bubuksan niya ang pinto ngayon at magwawala, siya ang talo. Gagamitin nila ang kanyang emosyon
upang patunay ang totoo ang kanilang plano, na siya ay wala na sa katinuan. Humakbang siya paatras. Ingat na ingat ang kanyang mga paa na huwag makagawa ng kahit anong ingay sa sahig na gawa sa kahoy. Humihinga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang nanginginig na dibdib. Bumalik siya sa kanyang ligtas na kanlungan, ang kusina. Ibinaba niya ang kamiseta sa ibabaw ng malinis na mesa. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng oven. Nakita niya ang isang babaeng may malalalim na mata, nakasuot ng kupas na pambahay, walang kulay ang labi, at mukhang pagod na pagod sa buhay. Ito ba ang asawang pinandidirihan ni Lorenzo? Ngunit sa gitna ng pagkasira ng kanyang mundo, gumalaw ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang itinupi ang puting kamiseta ni Lorenzo. Inayos niya ang mga manggas at pinantay ang mga laylayan. Ito ang pinakamasakit na trahedya ng isang mapagmahal na asawa. Ang patuloy na pagsisilbi kahit pinatay na ang pag-ibig. Dahil ang pag-aalaga ay naging otomatikong bahagi na ng kanyang kalamnan at sistema. Nakatitig siya sa perpektong tiklop ng damit. Nag-isip kung paano niya wawasakin ang buhay ng lalaking nagmamay-ari nito. Kumuha siya ng sibuyas mula sa basket at inilapag ito sa sangkalan. Kinuha niya ang pinakamatulis na kutsilyo. Binabaan niya ang kanyang tingin sa matalim na bakal. Kung gaano kabilis hiwain ang sibuyas, ganoon din kabilis sanang tapusin ang lahat ng sakit. Ngunit hindi. Hindi siya papayag na umalis sa bahay na ito na talunan. Hindi siya papayag na ang mga linta na pinakain niya ng sarili niyang dugo ang siyang magwawagi. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Naramdaman ni Isabel ang pagbabago ng hangin. Bago pa siya makalingon, isang pares ng malalakas na braso ang yumakap sa kanyang baywang mula sa likuran. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Lorenzo ay humalo sa hangin ng kusina. Ngunit na yon, amoy lason na ito para kay Isabel. Ipinatong ni Lorenzo ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Ang bango naman ang niluluto ng misis ko. Malambing na bulong ni Lorenzo, malapit sa kanyang tainga. Ang boses na kanina lamang ay nagpaplano ng kanyang pagkasira, ay ngayon ay nagpapanggap na puno ng pagsinta. Nanigas ang buong katawan ni Isabel. Nasa kamay niya ang matalim na kutsilyo. Nakadikit sa kanyang likod ang lalaking gustong nakawin ang kanyang buong buhay. Isang maling galaw, isang maling salita, at malalaman nitong alam na niya ang lahat. Huminga ng malalim si Isabel. Susugal ba siya ngayon? O magsisimula na siyang maglaro sa sarili nilang apoy? Ibinaba ni Isabel ang matalim na kutsilyo, kasabay ng isang maingat at malalim na pagbuntong hininga. Pilit niyang kinalma ang panghinginig ng kanyang mga balikat. Humarap siya kay Lorenzo at nag-alay ng isang ngiting sanay na niyang ibigay. Isang ngiting walang kaluluwa. Medyo marami lang akong hinihiwa para sa hapunan, Enzo. Malumanay niyang sagot. Pilit na hindi tinitingnan ang labi ng kanyang asawa na kanina lamang ay dumampi sa balat ng iba. Tinapik lamang ni Lorenzo ang kanyang balikat na tila isa siyang masunuring alaga bago ito lumabas ng kusina upang mabihis. Nang mawala ang presensya ng lalaki, agad na nagtungo si Isabel sa lababo at hinugasan ang kanyang mga kamay, kinukuskos ang balat kung saan siya hinawakan nito hanggang sa mamula yon. Tila gustong burahin ang anumang bakas ng pagtataksil na kumapit sa kanyang pagkatao. Ilang sandali pa, ang pagtama ng mga mamahaling kubyertos sa porselen ng pinggan ay lumikha ng isang malamig at nakakabining musika sa mahabang hapagkainan. Nakaupo si Isabel sa dulo ng mesa. Tahimik na pinagmamasdan ang mga taong kanyang pinagsisilbihan. Ibinagsak ni Doña Carmen ang kanyang kutsara. Ang matalim na tunog nito ay nagpahinto sa pag-uusap ni na Lorenzo at Rina. Tiningnan ng matanda si Isabel mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay puno ng pandidiri na hindi na kailangang itago. Matabang ang sabaw na ito, Isabel. Malamig na pangaral ng kanyang biyenan. Hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon, simpleng pagtimpla ng sinigang ay hindi mo pa rin makuha.
7 taon na kayong kasal ni Lorenzo. Wala ka nangang maibigay na apo upang may magmana ng pangalan ng mga Velasco. Pati ba naman sa kusina ay pabigat ka pa rin? Yumuko si Isabel. Pilit nilulunok ang pait na mas matapang pa sa sabaw na niluto niya. Nakita niya ang palihim na pagniiti ni Rina na nakaupo sa kabilang gilid ng mesa. Ang pinsan niyang ito na pinatira niya sa kanilang bahay noong namatay ang mga magulang nito at nabaon sa utang, ay siyang nag-abot ng pamuna sa bibig ng biyenan. Hayaan niyo na po si Ate Isabel, Tita Carmen. Malambing na wika ni Rina gamit ang kanyang tonong inosente. Baka po masyado lang siyang pagod sa paglilinis ng bahay, kaya nawawala na siya sa sarili. Huwag na po kayang ma-stress. Ako na po ang sasama kay Kuya Enzo sa charity gala bukas ng gabi para may mag-asikaso sa kanya at sa mga business partners niya. Magpahinga na lang po sa bahay si ate. Ang bawat salita ni Rina ay may talim na nakabalot sa asukal. At ang nakakasuklam, alam ni Isabel na bawat salitang iyon ay isang patalim na sinadyang itarak sa kanyang pagkababae. Mabuti pa nga, Rina, sagot ni Lorenzo na umakbay pa sa sandalan ng silya ng dalaga. Binaling nito ang tingin kay Isabel, nagpapanggap na isang maalalahaning asawa. Masyado ka kasing nagpapagod, Isabel. Kumuha ka na ng mga gamot mo sa kwarto. Inumin mo na ang vitamins mo para makatulog ka ng maayos mamaya. Vitamins. Iyan ang tawag ni Lorenzo sa maliliit na asul na kapsula na sa pilitang ipinapainom sa kanya gabi-gabi nitong mga nakaraang linggo. Akala ni Lorenzo ay hindi niya alam. Isa iyong matapang na pampatulog upang makagalaw ang asawa niya at ang kanyang pinsan sa kalagitnaan ng gabi nang hindi niya namamalayan. Tumango lamang si Isabel. Opo, Enzo. Aayusin ko lang ang pinagkainan natin. Nang matapos ang hapunan at pumasok na sa kani-kanilang kwarto ang mga lintas sa kanyang buhay, naiwan si Isabel na nakatayo sa harap ng lababo. Habang hinuhugasan niya ang mga pinggan, hindi niya mapigilang alalahanin ang nakaraan. Kung paano ipinagbili ng kanyang mga magulang ang huling kapirasong lupa nila sa probinsya para lamang mabayaran ang utang ng mga magulang ni Rina. Ang utang na loob na ito ang naging kadena niya. At ngayon, ang babaeng iniligtas nila mula sa gutom ay siya mismong nagnanakaw ng kanyang asawa at kinabukasan. Nang maramdaman niya ang matinding panghihina ng kanyang mga tuhod, iniwan niya ang kusina at nagtungo sa kanilang silid tulugan. Tiniyak niyang tulog na si Lorenzo, na malakas na ang paghilik dahil sa nainom nitong alak. Lumuhod si Isabel sa sahig. Iniabot ang kanyang kamay sa pinakasulok ng ilalim ng kama at hinila ang isang lumang kahon ng sapatos. Pagbukas niya nito, tumambad ang isang pares ng kupas na pink ballet point shoes. Hinaplos ng kanyang pang-ininig na mga daliri ang malambot na laso nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inaalala ang pakiramdam ng pag-ikot sa ibabaw ng entablado, kung saan siya ay malaya, magaan, at pinapalakpakan. Sa labas ng bahay na ito, siya ay si Isabel Manansala, isang bituin. Ngunit sa loob ng mansyong ito, isa siyang alipin. Ang paghawak niya sa sapatos ay nagbigay ng isang pambihirang init sa kanyang dibdib. Isang paalala na may natitira pa siyang halaga na hindi kayang manakaw ng sinuman. Ibinalik niya ang kahon sa ilalim ng kama ng may bagong determinasyon. Kailangan niyang kumilos. Nagtungo siya sa study room ni Lorenzo. Ang silid na siya lamang ang pinapayagang maglinis dahil sa dami ng mahahalagang papeles. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, tinitiyak na walang anumang ingay na lilika ng atensyon. Binuksan niyang ikalawang drawer ng malaking mesa na gawa sa mahogany. Ang drawer na palaging nakakandado, ngunit alam niyang itinatago ng kanyang asawa ang susi sa loob ng isang lumang libro sa estante. Nang mabuksan ang drawer, agad na kinuha ni Isabel ang isang makapal na brown folder. Nanlaki ang kanyang mga mata nang basahin niya ang nilalaman nito. Mga dokumentong may peking pirma ng isang psychiatrist. Nakasaad doon na siya ay may matinding sakit sa pag-iisip. Hindi kayang gumawa ng sariling desisyon
at nangangailangan ng confinement sa isang pasilidad. Napasapo siya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Ganoon sila kadesperado. Gusto nilang palabasin na baliw siya upang legal na maipasa kay Lorenzo ang lahat ng ari-arian ng mga manansala bago siya tuluyang itapon. Ngunit habang binabaklas niya ang mga papel, may isang pulang folder na nahulog mula sa ilalim nito. Pinulot niya ito at binasa ang pamagat. Notice of Foreclosure. Kumunot ang noo ni Isabel. Galing ito sa pinakamalaking bangko sa Maynila at nakapangalan sa Velasco Holdings, ang kumpanya ni Lorenzo. Habang binabasa niya ang mga detalye, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bilyon-bilyong piso ang pagkakautang ng kumpanya. Wala ng pondo ang mga account ni Lorenzo. Ang mga mamahaling sasakyan, ang mansyong ito, lahat ay malapit ng kumpiskahin. Ang dahilan? Sunod-sunod na pag-withdraw ng malalaking halaga na ipinadala sa iba't ibang kasino, lahat ay autorisado sa ilalim ng pangalan ni Rina bilang kanyang bagong executive assistant. Isang mapait na ngiti ang unti-unting sumilay sa labi ni Isabel. Hindi mayaman ang asawa niya. Si Lorenzo ay isang naghihingalong hari na nalulunod sa utang dahil sa katakawan ng sarili nitong kabinet. At ang huling paraan nila upang maisalba ang kanilang marangyang pamumuhay ay ang ibenta ang mga natitirang pamana ni Isabel. Sa wakas, nahanap niya ang sandata upang pabagsakin sila. Habang maingating ibinabalik ang pulang folder sa loob ng drawer, naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintuan na gawa sa nara, nag-iwan ng isang mahaba at nakakakilabot na tagis sa katahimikan ng gabi. Natigilan si Isabel. Ang kanyang mga daliri ay nanatiling nakahawak sa hawakan ng drawer. Sa hamba ng pinto, nakatayo ang isang bulto na nababalot ng manipis na pantulog. Ang mga mata ni Rina ay nalilisik habang nakatitig sa may RNA ni Isabel na may hawak pang mga papeles. Anong ginagawa mo dyan, ate? Malamig at puno ng pagbabanta ang boses ng kanyang pinsan, habang dahan-dahang humahakbang papasok sa madilim na silid. Ang mabilis na pagkabog ng dibdib ni Isabel ay sapat na upang tuluyan siyang mawala ng hininga. Ngunit sa mga oras na tulad nito, alam niyang ang takot ay para lamang sa mga mahihinang nilalang. Mabilis at maliksi niyang isiniksik ang pulang folder sa pinakailalim ng tumpok ng mga blankong papel. Kasabay nito, hinablot niya ang isang pamunas ng alikabok na nakapatong sa gilid ng estante. Humarap siya kay Rina. Nawala ang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Pinalitan niya ito ng isang blankong ekspresyon, ang mukha ng isang asawang sunod-sunuran at walang sariling pag-iisip. Naglilinis lang ako, Rina, sagot ni Isabel. Pinapanatiling patag at walang emosyon ang kanyang boses. Sabi kasi ni Enzo kahapon, masyado na raw maalikabok ang mga libro niya. Pakaubuhin siya kapag nagtrabaho siya rito mamaya. Pinaningkitan siya ng mata ng kanyang pinsan. Humakbang si Rina palapit sa mesa, tila isang ahas na nagmamasid sa kanyang biktima. Sinusuri kung may itinatago ang nanginginig na mga kamay ni Isabel. Tiningnan nito ang nakabukas na drawer. Ngunit nang makitang puro lumang resibo at pamunas lamang ang hawak ni Isabel, isang ngiti ng pagkasuklam ang gumuhit sa labi ng dalaga. Kahit kailan talaga, alila ang tingin mo sa sarili mo, Ate Isabel. Pati ba naman sa madaling araw, nagpapakapagod ka para kay Kuya Enzo? Sa bagay, wala ka nang ibang pakinabang, hindi ka pa maglinis. Pang-iinsulto ni Rina bago tuluyang tumalikod. Siguraduhin mo lang na malinis yan. Ayaw ni Kuya Enzo ng palpak. Nang tuluyang sumara ang pinto, napapikit si Isabel. Nakapasa siya sa unang pagsubok, ngunit alam niyang unti-unti nang nauubos ang kanyang oras. Kinaumagahan, maagang umalis si Lorenzo sakay ng kanyang mamahaling sasakyan, patungo sa opisina upang ihanda ang malaking party mamayang gabi. Pagkaalis ng kanyang asawa, nagbihis si Isabel ng isang simpleng damit, nagsuot ng malaking sunglasses, at palihim na lumabas ng mansyon
gamit ang pinto sa likod ng kusina. Sumakay siya ng taxi at nagtungo sa isang luma, ngunit kagalang-galang na gusali sa Makati. Sa loob ng isang tahimik na opisina na amoy lumang libro at kape, sinalubong siya ni Attorney Vergara. Ang matandang abogado ay matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama, ang kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan niya sa labas ng mundong ginagalawan ni Lorenzo. Tahimik na nakinig ang abogado habang isinasalaysay ni Isabel ang lahat. Ang pagtataksil ni na Lorenzo at Rina, ang balak na pagkuha ng pekeng medical records upang patunay ang sira ang kanyang ulo, at ang pulang folder na natagpuan niya sa drawer. Namula ang mukha ni Attorney Vergara sa labis na galit. Inalis nito ang kanyang salamin at pilit pinakaalma ang sarili. Ang mga hayop na yon, nanginginig ang boses ng matanda. Ibinigay ng ama mo ang lahat para makapag-aral ang Lorenzo na yan. Tapos ganito ang igaganti niya sa'yo? Hahawakan ko ang kasong ito, Isabel. Idedemanda natin sila ng adultery. Ipapawala lang bisa natin ang mga pekeng dokumento at ipapakulong natin silang dalawa. Habang nagsasalita ang abogado, pumasok ang sekretarya nito. Kape po, Mrs. Velasco? Yung paborito po ninyong barako na parati ninyong ino-order para kay Mr.? Natigilan si Isabel. Tiningnan niya ang mainit na kape, ang itim na likido na 7 taon niyang tinitimpla para sa asawang hindi man lang siya magawang tingnan bilang tao. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang iniling ang kanyang ulo. Hindi, mahinang sagot ni Isabel, ngunit unti-unting naging matatag ang kanyang boses. Sana lang ang akin. Ayoko na ng kape. At huwag niyo na po akong tawaging Mrs. Velasco. Ito ang unang pagkakataon na pumili siya para sa sarili niya. Tiningnan niya ng diretso si Attorney Vergara. Walang demandang mangyayari, Tito. Kapag nag-eskandalo ako, babalik ta rin nila ang kwento. Gagamitin ni Lorenzo ang kanyang impluwensya sa media para palabasin na ako ang asawang nawawala sa katinuan dahil sa selos. Hindi ako lalaban sa korte kung saan pera niya ang masusunod. Kumunot ang noo ng abogado. Kung gayon, anong plano mo, Hiha? Hahayaan mo na lang ba silang kunin ang lahat ng naiwan sa'yo? Isang ngiting. Walang bakas ng tuwa ang lumitaw sa labi ni Isabel. Nakita ko ang notice of foreclosure, Tito. Baon sa utang ang Velasco Holdings. Ninanakaw ni Rina ang pondo ng kumpanya para isugal sa kasino. Gusto nilang kunin ang huling pera ko para isalba ang kumpanya at ang mansyon. Kaya ibibigay ko sa kanila ang gusto nila. Pero sa parang hindi nila inaasahan. Inilabas ni Isabel ang isang plano na napakalamig at napakatalim. Tila isang patalim na inihanda para sa leeg ng kanyang mga kaaway. Inutusan niya ang abogado na ilipat ang lahat ng kanyang natitirang personal na pera, ang pamanang matagal na niyang itinatago, patungo sa isang ligtas na offshore account sa ibang bansa. Ngunit hindi lang doon nagtatapos. Pinagawa niya ang abogado ng isang espesyal na dokumento. Isang kasunduan na nagsasaad na kapag nilagdaan yon ni Lorenzo, inaako nito ang 100 milyong pisong utang ng kumpanya bilang kanyang personal na obligasyon at pinapalayan nito si Isabel sa anumang pananagutan sa batas at sa pananalapi. Gagawa tayo ng pahina na magkamuhang-magkamuha ng deed of donation na ipapapirma niya sa akin. Malamig na utos ni Isabel. Isisingit ko yon sa ilalim ng mga papel na dadalhin niya. Masyadong mayabang si Lorenzo. Hindi na niya babasahin ang mga nasa ilalim kapag nakita niya ang pirma ko sa unang pahina. Bakas ang paghangga sa mga mata ng matandang abogado. Tumanggo ito at mabilis na inasikaso ang mga papeles. Bago tuluyang umalis si Isabel, may inabot si Attorney Vergara na isang maliit na sobre. Naiayos ko na ang mga account mo sa Singapore, wika ng abogado. At may isang taong naghihintay sa iyo roon, isang matandang kaibigan ng iyong ina. Siya ang tutulong sa iyo na magsimula muli. Kinuha ni Isabel ang sobre. Isang pangalan at address sa Singapore ang nakasulat ron. Ngunit walang anumang detalye kung sino ang misteryosong taong ito.
Wala na siyang pakialam. Basta makalayo lamang siya sa impyernong ito. Pag-uwi ni Isabel sa mansyon, sadyang mabigat ang bawat hakbang niya. Pumasok siya sa malaking sala. Ang mga mamahaling chandelier ay nagbibigay ng maningning na ilaw sa buong paligid. Sa gitna ng sala, nakaupo si Lorenzo sa mahabang sofa. Mukha itong masayang masaya, suot ang kanyang paboritong suit, naghahanda para sa grand party mamayang gabi. Pagkakita kay Isabel, tumayo si Lorenzo. Ang kanyang pekeng ngiti ay mas nakakasuklam kaysa sa isang sumpa. May hawak itong isang manipis na folder na inilapag nito sa ibabaw ng glass table. Ang tunog ng papel na dumausdos sa makinis na salamin ay tila hudyat ng katapusan. Tinapik ni Lorenzo ang tabi ng folder. "Nandito ka na pala, misis ko?" Malambing nitong wika, iniaabot ang isang itim na ballpen. "Pirmahan mo na ito, Isabel, para sa kinabukasan natin." Nakatitig si Isabel sa mga blankong papel. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang lumapit sa ballpen. Tinitigan ni Isabel ang mga blankong papel na nakalatag sa ibabaw ng makinis na salamin ng mesa. Ang pamagat ito ay nakasulat sa malalaking letra, Deed of Donation. Sa madaling salita, isusuko niya ang lahat ng lupain at natitirang pera ng kanyang yumaong mga magulang pabor kay Lorenzo, kapalit ng pangakong aalagaan siya nito habang buhay. Isang pangakong alam niyang kasing tigas lamang ng bula. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang abutin niya ang itim na ballpen mula kay Lorenzo. Ngunit ang panginginig na yon ay hindi dahil sa takot. Ito ay dahil sa nag-uumapaw na pananabik na makawala. "Basahin ko lang ng maayos, Enzo," mahinang wika ni Isabel. Pilit na ginagawang inosente ang kanyang tinig. Kinuha niya ang folder at inilapit sa kanyang dibdib. Bumuntong hininga si Lorenzo, halatang naiinip. Kinuha nito ang kanyang cellular phone mula sa bulsa at nagsimulang mag-type ng mensahe. Tuluyang inalis ang atensyon sa kanyang asawa. Iyon ang ginintuang pagkakataon ni Isabel. Gamit ang takip ng folder upang ikubli ang kanyang mga kamay, dahan-dahan niyang inilabas ang pahinang inihanda ni Attorney Vergara mula sa loob ng kanyang bag. Ang papel na yon ay may parehong kulay, parehong sukat, at parehong estilo ng letra. Ngunit ang nilalaman ay isang patibong. Isang kasunduan kung saan pinipirmahan ni Lorenzo ang buong pananagutan sa bilyon-bilyong utang ng Velasco Holdings at pinapalaya si Isabel sa anumang obligasyon. Sa isang mabilis at kalkuladong galaw, isiningit ni Isabel ang pahinang ito sa pinakailalim ng pahina kung saan kailangang pumirma ng kanyang asawa bilang tatanggap ng donasyon. Mabilis na pumirma si Isabel sa ibabaw ng orihinal na dokumento bago ibinalik ang folder kay Lorenzo. "Tapos na, Enzo," nakayukong wika niya. Hindi na nag-abala pang basahin ni Lorenzo ang buong pahina. Dahil sa labis na tiwala sa kanyang sarili at sa paniniwalang kontrolado niya ang isip ng kanyang asawa, mabilis na iginuhit ng lalaki ang kanyang pirma sa itaas ng nakasingit na pahina. Bawat kumpas ng kanyang ballpen ay tila pagpukpok ng martilyo sa kanyang sariling kabaong. Kinuha ni Lorenzo ang folder, isang matamis at mapagmalaking ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinahapunan, napuno ang buong kusina ng amoy ng nilulutong kare-kare. Hinalo ni Isabel ang malapot na sarsa ng mani. Araw ng kanilang anibersaryo ngayon. 7 taon ng pag-ibig na nauwi sa panlilinlang. Ito na ang huling beses na magluluto siya para sa lalaking sumira ng kanyang buhay. Habang pinapakuluan niya ang baka, naramdaman niya ang presensya ng ibang tao sa kusina. Paglingon niya, nakatayo si Rina. Suot ng kanyang pinsan ang isang mamahaling pulang bestida na hapit sa katawan. Handang-handa para sa grand gala na gaganapin mamayang gabi. Ngunit hindi ang damit ang kumuha ng atensyon ni Isabel, kundi ang pamilyar na kislap ng mga perlas na nakapulupot sa leeg ng dalaga. Ang pamana ng kanyang ina. Lumapit si Rina sa kalan, umaktong na amoy ang niluluto ni Isabel.
Ang bango naman yan, ate. Sayang at hindi ako makakakain. May malaking party kasi kami ni Kuya Enzo mamaya. Kailangan niya ng maganda at presentabling partner para humarap sa mga investors. Humarap si Rina kay Isabel. Idinikit ang daliri sa mga perla sa kanyang leeg. Sinasadyang ipagmalaki ito. Uy, napansin mo ba ang kwintas ko, ate? Bigay sa akin ng isang special someone. Sabi niya, mas bumabagay daw ang mga mamahaling bagay sa mga babaeng marunong mag-alaga sa kanya, hindi sa mga babaeng palaging amoy kusina. 1 taon na ang nakalilipas. Baka umiyak si Isabel sa ganitong pang-iinsulto. Kahapon, baka sinampal niya ang babaeng ito. Ngunit na yon, tinitigan lamang niya ang mga mata ni Rina na puno ng kasakiman. Isang malalim at kalmadong ngiti ang iginawad ni Isabel. Ang ngiti ng isang taong alam na malapit nang gumuho ang palasyo ng kanyang kaaway. Bagay sa'yo, malumanay na sagot ni Isabel. Ang boses ay walang bahid ng galit. Ingatan mo sana, dahil baka yan na lang ang matirang halaga sa buhay mo. Kumunot ang noo ni Rina. Hindi naintindihan ang lalim ng binitawang salita ng pinsan. Tinalikuran siya ni Isabel upang hugasan ang kanyang mga kamay sa lababo. Habang inaagos ng tubig ang mansa ng sarsa sa kanyang balat, iginilid ni Isabel ang kanyang hinlalaki upang haplusin ang singsing sa kanyang palasingsingan. Hinaplus niya ang malamig na diamante nito. Hindi niya ginawa yon dahil mahal niya pa ang asawa. Ginawa niya yon upang ipaalala sa kanyang sarili na ito na ang huling araw na mararamdaman niya ang bigat ng bakal na ito. Bukas, malaya na ang kanyang mga kamay. Nang dumaan si Isabel sa sala pabalik sa kwarto, nakita niyang nakaupo si Rina sa sofa. Wala si Lorenzo sa paligid. Tutok na tutok ang dalaga sa screen ng kanyang cellular phone. Nang umilaw ang screen dahil sa isang bagong mensahe, isang pambihira at lihim na ngiti ang lumitaw sa labi ni Rina. Mabilis itong nag-type ng sagot, tila tuwang-tuwa. Sinilip ni Isabel ang paligid. Nasa itaas pa si Lorenzo at nag-aayos. Kung ganon, sino ang ka-text ng kanyang pinsan? Sino ang nagbibigay ng ganoong klaseng ngiti sa babaeng ninanakaw ang kanyang asawa? Bago pa man makapag-isip ng malalim si Isabel, bumaba mula sa mahabang hagdan si Lorenzo. Nakasuot ito ng isang perpektong itim na taksido. Umayos ng upo si Rina, tinago ang kanyang telepono, at nag-iba ng anyo bilang isang masunuring anghel. Lumapit si Lorenzo kay Isabel. Pilit na inaayos ang pagkakabutones ng kanyang manggas. Tiningnan niya ang kanyang asawa mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay puno ng paghusga sa simpleng suot ni Isabel. Maiwan ka na muna, Isabel, utos ni Lorenzo. Ang boses ay nagtataglay ng kapangyarihang hindi tumatanggap ng pagtutol. Hindi bagay sa'yo ang mga damit pang party at baka atakihin ka na naman ng sakit mo sa ulo. Nakakahiya sa mga bisita. Magpahinga ka na lang dito sa bahay. Ako na ang bahala kay Rina. Siya na ang mag-aasikaso sa akin mamaya. Tumungo si Isabel. Ibinigay niya ang reaksyong inaasahan mula sa isang asawang natalo. Opo, Enzo. Mag-ingat kayo. Naglakad palabas ng malaking pinto sina Lorenzo at Rina. Magkaangkla ang kanilang mga braso na tila sila ang tunay na mag-asawa. Naiwan si Isabel na nakatayo sa gitna ng malawak at tahimik na sala. Ngunit sa sandaling sumara ang pinto, nag-iba ang hangin sa buong mansyon. Umakyat si Isabel sa kanilang silid. Sumilip siya sa ilalim ng kama. Naroon na ang isang maliit na maleta, puno ng iilang simpleng damit at ng kanyang lumang ballet shoes. Nakahanda na ang lahat para sa kanyang huling pag-ikot pababa ng entablado. Lumapit siya sa bintana at pinanood ang marangyang sasakyan na dahan-dahang lumabas ng mataas na tarangkahan. Ang pag-ugo ng makina ng sasakyan ni Lorenzo na unti-unting lumalayo ay nagsilbing musika ng kanyang kalayaan. Sa loob ng isang marangyang hotel sa BGC, umaapaw ang bango ng mamahaling alak at ang ningning ng mga diamante. Nakatayo si Lorenzo sa gitna ng bulwagan, hawak ang isang baso ng champagne
habang ang kanyang kabilang kamay ay nakapulupot sa baywang ni Rina. Ipinapakilala niya ang dalaga sa mga maimpluwensyang negosyante bilang kanyang bagong katuwang sa negosyo. Ang bawat tawa ni Lorenzo ay puno ng kayabangan. Tila ba hawak niya ang buong mundo sa kanyang mga palad. Samantala, si Rina ay panay ang haplos sa perlas na kwintas sa kanyang leeg. Ninanamnam ang atensyong ibinibigay ng mga tao sa paligid. Ngunit malayo sa ingay at kislap ng pagdiriwang, balot ng nakakabinging katahimikan ang mansyon ng mga Velasco. Nakatayo si Isabel sa gitna ng kanyang malawak na silid. Binuksan niya ang kanyang malaking closet na puno ng mga mamahaling gown, mga sapatos na gawa sa tanyag na bansa at mga bag na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Tinitigan niya ang mga ito. Ang mga bagay na dati ay itinuturing niyang simbolo ng kanyang tagumpay bilang asawa. Ngayon, nakikita niya ang mga ito bilang mga gintong rehas na nagkulong sa kanyang kaluluwa sa loob ng 7 taon. Walang pag-aalinlangan, tinalikuran niya ang lahat ng karangyaang iyon. Hindi siya nagdala ng kahit isang piraso ng alahas na binili ni Lorenzo. Sa halip, isinuot niya ang isang simpleng puting damit na gawa sa cotton. Isang damit na binili niya gamit ang sarili niyang ipon noong nagsisimula pa lamang siya. Ang puting kulay nito ay tila isang malinis na papel, handang sulatan ng bagong yugto ng kanyang buhay. Kinuha niya ang kanyang maliit na maleta. Mabigat ang kanyang hakbang patungo sa malaking kama kung saan siya natulog sa tabi ng isang lalaking hindi siya tunay na kinalala. Inalis niya ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Sa loob ng mahabang panahon, ang singsing na ito ay naging simbolo ng kanyang katapatan. Ngunit ngayon, isa na lamang itong piraso ng malamig na bakal. Ipinatong niya ang singsing sa ibabaw ng notice of foreclosure na kinuha niya mula sa study room. Inilagay niya ang mga ito sa gitna ng kama, kasama ang isang maikling liham na isinulat niya sa isang piraso ng papel. Ang bawat salitang nakasulat doon ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang sugatang puso. Ibinabalik na kita sa tunay mong halaga, kasama ang lahat ng utang at kasinungalingang itinayo mo. Dahan-dahang lumabas si Isabel ng silid. Hindi na muling lumingon pa. Sa bawat hakbang niya pababa ng hagdan, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Tila ba may mga mabibigat na kadenang kumakalas sa kanyang mga bukong-bukong? Pagdating niya sa baba, tinitigan niya ang mansyon sa huling pagkakataon. Ang marangyang bahay na ito ay hindi kailanman naging tahanan. Isa lamang itong magandang nicho. Isang puting taxi ang naghihintay sa labas ng tarangkahan. Sumakay si Isabel at ibinigay ang destinasyon, ang paliparan. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, sumandal si Isabel sa bintana. Pinanood niya ang mga ilaw ng Maynila na nagdaraan sa kanyang paningin. Ang mga gusaling dati ay tila naglalakihang higante na sumasakal sa kanya, ngayon ay unti-unti nang lumiliit at naglalaho. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay hindi na amoy alikabok ng mansyon, kundi amoy ng kalayang matagal niyang ipinagkait sa sarili. Sa sandaling iyon, pumasok ang taxi sa Skyway. Ang mabilis na takbo ng sasakyan ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang puso na puno ng kaba. Ngunit higit sa lahat, puno ng pag-asa. Wala na siyang asawa, wala na siyang mansyon, at wala na siyang marangyang buhay. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, nahanap niya ang kanyang sarili. Samantala, pabalik sa ingay ng party sa BGC, kasalukuyang nakatayo si Lorenzo sa harap ng isang malaking screen. Handang ianunsyo ang kanyang pinakabagong proyekto na magliligtas sa kanyang kumpanya. Hawak niya ang mikropono, ang kanyang dibdib ay busog sa yabang. Ngayong gabi, simula ni Lorenzo, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ipinapangako ko sa inyo na ang Velasco Holdings ay aabot sa rurok ng tagumpay na hindi niyo pa nakikita. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang susunod na pangungusap, ang masiglang musika na bumabalot sa silid ay biglang namatay.
Napalitan ang kislap ng mga ilaw ng isang nakakasilaw na puting liwanag mula sa pintuan ng ballroom. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng barong at uniporme ng pulis ang pumasok sa pangunguna ng isang opisyal na may hawak na makapal na dokumento. Napahinto ang pagtawa ng mga bisita. Ang gulong-bulungan ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Lumapit ang opisyal kay Lorenzo na ngayoy namumutla at nanlalaki ang mga mata sa gulat. Mr. Lorenzo Velasco, ang boses ng opisyal ay malamig at formal. Narito kami upang isilbi ang warrant para sa pag-freeze ng lahat ng inyong ari-arian at mga bank account dahil sa mga kaso ng estafa at malakihang panloloko sa pananalapi. Nabituan ni Lorenzo ang kanyang baso ng champagne. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila hudyat ang tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Ang lahat ng mga mata ng mga taong kanina lamang ay humahanga sa kanya. Ngayon ay puno na ng panghuhusga at pagkasuklam. Sa tabi niya, si Rina ay napabitaw sa braso ni Lorenzo. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding takot habang pilit na itinatago ang kanyang mukha sa mga kamera ng media na nagsimulang kislap-kislap sa paligid. Ang huling alaala ni Lorenzo sa gabing iyon ay ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga kamay, habang ang boses ni Isabel sa kanyang isipan ay tila isang sumpa na paulit-ulit na bumubulong. Ibinabalik na kita sa tunay mong halaga. Ang bulong-bulungan sa loob ng Marañang Ballroom ay tila isang kulupon ng mga bubuyog na hindi mapatahimik. Ang bawat sulyap ng mga bisita kay Lorenzo ay puno ng pangungutya. Ang mga taong kanina lamang ay nag-aagawang makipagkamay sa kanya ay biglang umatras. Tila ba may nakakahawang sakit? Ang lalaking dating tinitingala sa mundo ng negosyo. Hindi maari ito. May pagkakamali. Sigaw ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Sinubukan niyang itulak ang mga pulis. Ngunit ang bawat galaw niya ay lalong napabaon sa kanya sa kahihiyan. Sa gilid, si Rina ay mabilis na kumuha ng isang mamahaling shawl upang itago ang kanyang muka sa mga kamera ng media. Wala siyang balak na madamay. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng tamis para kay Lorenzo, ngayon ay puno na ng pagkataranta at pag-iisip kung paano ililigtas ang sarili. Nang makalabas sa hotel sa gitna ng mga nakislapang flash ng kamera, mabilis na nagtungo si Lorenzo sa kanilang mansyon. Umaasang naroon si Isabel upang tulungan siyang ayusin ang gulong ito. Sa kanyang isip, si Isabel ang kanyang huling baraha. Ang asawang parating sumasalo sa kanyang mga pagkakamali. Ang asawang parang aso na laging naghihintay sa kanyang pag-uwi. Ngunit pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakakabining katahimikan. Walang mga ilaw na nakabukas sa sala, walang amoy ng masarap na hapunan. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Lorenzo at ang yabag ng kanyang mga paa sa malamig na sahig na gawa sa marmol. "Isabel! Isabel!" Sigaw niya habang patakbong umaakyat sa kanilang silid. "Maglabas ka ng pera! Kailangan nating bayaran ang mga abogado." Padabog niyang binuksan ang pinto ng kanilang kwarto. Ngunit tumigil ang mundo ni Lorenzo nang makita ang ayos ng silid. Masyadong malinis. Masyadong maayos. At sa gitna ng kama, nakalatag ang isang puting papel, ang kanyang wedding ring, at ang makapal na dokumento ng bangko. Dahan-dahang lumapit si Lorenzo. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pinupulot ang sulat ni Isabel. "Ibinabalik na kita sa tunay mong halaga." Basa niya sa maikling mensahe. Isang malakas na pintig sa kanyang sentido, ang tila sasabog sa galit. Ngunit ang mas matinding dagok ay nang buksan niya ang folder na nasa ilalim ng singsing. Hindi yon ang deed of donation na inaasahan niya. Ang dokumentong pinirmahan niya kanina nang walang pag-aalinlangan ay ang kasunduan na siya at siya lamang ang umaako sa bilyon-bilyong utang ng kumpanya. Nilinis ni Isabel ang kanyang sariling pangalan at iniwan ang lahat ng dumi
sa mga kamay ni Lorenzo. Walan hiya ka, Isabel! Sigaw ni Lorenzo, kasabay ng paghagis niya sa lahat ng gamit na nasa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagkabasag ng isang mamahaling florera ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, ngunit walang Isabel na dumating upang linisin ang mga bubog. Sa sandaling yon, pumasok si Rina sa silid. Bit-bit ang isang malaking maleta. Nagmamadali itong kumuha ng mga alahas mula sa vault. "Anong ginagawa mo?" Galit na tanong ni Lorenzo habang hinahawakan sa braso ang dalaga. Bitawan mo ako, Lorenzo! Bulyaw ni Rina. Ang kanyang boses ay wala na ang malambing na tono. Wala ka ng pera! Foreclose na ang bahay na ito at ang lahat ng account mo! Sa tingin mo ba mananatili ako sa isang lalaking pulube? Binigay ko ang lahat sa'yo, Rina. Pinagtaksilan ko ang asawa ko para sa'yo. At tanga ka para gawin niyon. Ganti ni Rina habang pilit na kumakawala. "Saka huwag kang magmalinis. Kaya ka lang naman lumapit sa akin dahil akala mo ay mas madali akong utuin kaysa kay Isabel. Pero tingnan mo, pareho tayong talo. Ubos na ang pera ng kumpanya mo dahil sa mga utang ko sa kasino at wala ka nang mahihita sa akin." Nanlumo si Lorenzo. Ang babaeng akala niya ay kanyang paraiso ay siya pa lang unti-unting humuhukay ng kanyang libingan. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, pumasok si Doña Carmen sa silid. Ang matanda ay tulala, hawak ang isang baso ng tubig na nanginginig sa kanyang mga kamay. "Lorenzo, ano itong naririnig ko?" Tanong ng matanda na may halong panginginig sa boses. "Wala na ba tayong bahay? Nasaan si Isabel? Siya lang ang makakatulton sa atin." Napatawa ng mapait si Lorenzo. "Wala na ang asawa ko, ma. Iniwan na tayo ng taong itinuring nating Alila. At ang babaeng itinuring nating Rena, true na kay Rina, ay siya mismong magdanakaw na uubos sa atin." Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Doña Carmen ang matinding pagsisisi. Naalala niya ang bawat masasakit na salitang ibinato niya kay Isabel, ang bawat pagtrato niya rito na tila hindi tao. Ngayon, ang taong iyon na naging matibay na haligi ng kanilang pamilya ay wala na. At ang natira na lamang ay ang guho ng kanilang sariling kasakiman. Biglang tumunog ang telepono ni Lorenzo. Isang ahente mula sa bangko sa Singapore ang nasa kabilang linya. "Mr. Velasco?" Wika ng boses sa telepono. "Nais lang naming ipaalam na ang inyong joint account ay tuluyan ng sinarado. Ang lahat ng pondo ay naitransfer na sa isang pribadong account sa ilalim ng pangalang Isabel Manansala. Wala na pong natirang balanse para sa inyo." Nabitiwan ni Lorenzo ang teleponyo. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling pako sa kanyang kabaong. Wala siyang pera, wala siyang bahay, wala siyang asawa. At sa labas, naririnig na niya ang wang-wang ng mga sasakyan ng mga maniningil at ng mga awtoridad na handang kumuha sa kanya. Ang bawat hakbang ni Isabel sa makintab na sahig ng Changi Airport ay tila pagtapak sa mga bubog ng kanyang nakaraan. Bit-bit ang kanyang maliit na maleta. Tumayo siya sa gitna ng dambuhalang paliparan. Pakiramdam niya ay isa siyang maliit na langgam na nawawala sa isang mundong hindi niya kinikilala. Wala na ang mga sundo na may hawak ng kanyang pangalan. Wala na ang mga VIP lounge. At wala na ang proteksyon ng apelidong Velasco. Ngayon, siya na lamang si Isabel. Isang babaeng pagod ang mga mata, walang kolorete ang mukha, at may dalang sugat na hindi nakikita ng sinuman. Isang maliit at masikip na silid sa gelang ang naging bagong mundo niya. Ang silid ay amoy lumang kahoy at tila nakukulong ang init ng araw sa loob ng 4 na sulok nito. Ang tanging nagbibigay ng hangin ay isang lumang bentilador na lumilika ng isang mabagal at tila nahihirap ang ritmo habang umiikot. Sa unang gabi niya roon, naupo si Isabel sa gilid ng matigas na kama. Pinanood niya ang mga anino ng mga dumadaang sasakyan sa labas na gumuguhit sa kisame. Napagtanto niya na ang kalayaan ay may kaakibat na matinding lungkot, isang katahimikang minsan
ay mas masakit pa kaysa sa bulyaw ni Lorenzo. Kinaumagahan, binalot ni Isabel ang kanyang sarili ng tapang. Naglakad siya sa ilalim ng nakakapanghinang sikat ng araw sa Singapore upang maghanap ng trabaho. Ngunit ang realidad ay hindi naging mabait sa kanya. Sa bawat opisina na kanyang pinapasukan, ang sagot ay parating pareho. Wala kang karanasan sa trabaho, o kaya naman, masyado kang kwalipikado para sa posisyong ito. Ang 7 taon na ginugol niya bilang isang may bahay ay tila naging isang malaking butas sa kanyang pagkatao na nagpawalang halaga sa kanyang kakayahan sa mata ng mundo. Dinalasan ng kanyang mga paa sa Lucky Plaza, ang sentro ng komunidad ng mga Pilipino sa Singapore. Ang ingay ng mga nag-uusap na kababayan, ang amoy ng piniritong isda at adobo, ay pansamantalang nagbigay sa kanya ng init ng tahanan. Ngunit kasunod nito ay ang hapdi ng katotohanan. Pumasok siya sa isang maliit na karinderya na tila laging nagmamadali ang lahat. Isang matandang babaeng may matatagas na muka, na kilala sa tawag na Aling Tasing, ang naglilista ng mga order. Naghahanap po ba kayo ng tagahugas ng pinggan? Mahinang tanong ni Isabel, pilit na nilalabanan ang panginginig ng kanyang boses. Tumigil si Aling Tasing sa pagsusulat at tiningnan si Isabel mula ulo hanggang paa. Isang mapanuring sulyap ang ibinigay nito bago humalukip-kip. Tagahugas ng pinggan? Tingnan mo nga ang mga kamay mo, Ineng. Masyadong mapuputi, masyadong makinis. Mukhang hindi pa nakakahawak ng sabon na panlinis ng sebo ang mga yan. Ang kailangan ko rito ay manggagawa. Hindi isang prinsesa na baka pagkatapos ng isang oras ay umiiyak na dahil nasira ang manicure. Ramdam ni Isabel ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mga pisini. Ang kahihiyan ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Kailangan ko po ng trabaho, Aling Tasing. Kahit ano po, gagawin ko. Huwag niyo pong tingnan ang mga kamay ko. Tingnan niyo po ang kagustuhan kong mabuhay. Dahil sa dami ng customer at kakulangan sa tao, napilitan si Aling Tasing na tanggapin siya. Sige, pumunta ka sa likod. Huwag kang hihinto hanggat hindi kumikinang ang mga kawali na yan. Sa loob ng ilang oras, ang mundo ni Isabel ay naging isang madilim at mamasa-masang sulok sa likod ng karinderya. Ang tunog ng mga pinggan na nagtatamaan at ang agos ng tubig mula sa gripo ang naging tanging musika niya. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa malalambot na tela at mamahaling lotion, ngayon ay babad sa matapang na sabon at sebo ng pagkain. Bawat kuskos niya sa uling ng mga kaldero ay tila pag-alis ng mga alaala ng karangyaan na dati niyang tinatamasa. Ang kanyang likod ay nagsisimula ng kumirot, at ang kanyang mga paa na dati ay sanay sa ballet, ngayon ay tila sumusuko na sa bigat ng kanyang nararamdaman. Sa gitna ng pagmamadali, binuhat ni Isabel ang isang dambuhalang kaldero na puno ng mainit na sabaw ng sinigang na kakatapos lang maluto. Ang usok nito ay humahapdi sa kanyang mga mata. Sa sobrang pagod at dahil sa madulas na sahig, biglang nawala ng balanse ang kanyang mga paa. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Diyos ko! Isang sigaw ang narinig mula sa gilid. Ang mainit at kumukulong sabaw ay tumalsik at direktang dumapo sa binti ni Isabel. Ang matinding hapdi ay tila isang libong karayom na sabay-sabay na itinatarak sa kanyang balat. Napaupo si Isabel sa maruming sahig, napakapit sa kanyang binti, habang ang kanyang mukha ay namumutla sa sobrang sakit. Ang pawis sa kanyang noo ay humalo sa kanyang mga luha. Sa gitna ng kaguluhan ng kusina, nararamdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Tumingala siya sa madilim na kisame ng karinderya. Nagtatanong sa kanyang sarili, ito ba ang halaga ng kalayaan? Ang masunog sa ilalim ng hirap at pasakit ng mundong ito? Ang hapdi na gumagapang sa binti ni Isabel ay tila isang buhay, na apoy na unti-unting kinakain ang kanyang laman. Napakapit siya sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa basang kahoy, habang ang kanyang muka ay nawala ng kulay. Hindi siya makasigaw.
Ang bawat hininga niya ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. Nagiging isang piping pagsamo sa gitna ng usok at amoy ng nasunog na pagkain. "Tabi! Tabi kayo!" Isang boses ang narinig ni Isabel sa gitna ng kanyang kalituhan. Isang matandang babae ang mabilis na lumapit sa kanya. Si Manang Rosa, ang babaeng kanina patahimik na naglilinis sa sulok, ay mabilis na humawak sa mga balikat ni Isabel. Hindi ito natakot sa dumi o sa init. Sa isang malakas ngunit maingat na galaw, inakay niya si Isabel patungo sa isang gripo sa likuran. Binuksan ni Manang Rosa ang tubig at hinayaang dumaloy ang malamig na likido sa mapulang balat ng binti ni Isabel. Ang pagkikiskis ng malamig na tubig sa nagbabagang sugat ay nadulot ng isang matinding panging-inig sa buong katawan ni Isabel. Napasandal siya sa dibdib ni Manang Rosa at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang yakap na hindi naghihintay ng kapalit. Hindi ito ang yakap ni Lorenzo na parang isang obligasyon o ang yakap ni Rina na puno ng lason. Ito ay yakap ng isang ina na nakakaunawa sa bigat ng mundong pasan-pasan niya. Hinga ng malalim, Ineng. Malalagpasan mo rin ang hapdi na yan. Mahinahong bulong ni Manang Rosa habang patuloy ang pag-agos ng tubig. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanginginig na kaluluwa ni Isabel. Nang kumalma ang hapdi, inakay ni Manang Rosa si Isabel sa isang maliit na bangko sa likod ng tindahan, malayo sa mapanghusgang mga mata ni Aling Tasing at sa ingay ng mga customer. Kumuha ang matanda ng isang mangkok ng kanin at pinatungan ito ng mainit na pork adobo. Ang amoy ng bawang, toyo at suka ay humalo sa hangin, nagpapaalala sa isang buhay na pilit ang nililimot ni Isabel. "Kainin mo yan, Ineng. Huwag mong hayaang talunin ka ng gutom. Ang pag-iyak na walang laman ang tiyan, nakakabaliw," sabi ni Manang Rosa habang iniyabot ang kutsara. Sa unang subo ng pagkaing iyon, tila gumuho ang huling pader na itinayo ni Isabel sa kanyang paligid. Ang alat at asim ng adobo ay humalo sa kanyang mga luha, na ngayon ay malayang dumadaloy pababa sa kanyang mga pisngi. Umiyak siya ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Umiyak siya para sa 7 taon na itinapon niya para sa isang lalaking hindi siya minahal. Umiyak siya para sa kanyang ina, para sa kanyang mga pangarap na naging abo at para sa kanyang mga kamay na ngayon ay puno na ng gasgas at sebo. Hindi siya iniwan ni Manang Rosa. Nanatili itong nakaupo sa kanyang tabi, dahan-dahang hinahaplos ang kanyang likod. Ang magaspang ngunit mapagmahal na kamay ng matanda ay tila nagtatahi sa mga punit-punit na bahagi ng puso ni Isabel. Sa maliit na eskinita na yon ng Lucky Plaza, sa gitna ng mga basurang nakatambak at ingay ng syudad, natagpuan ni Isabel ang kanyang unang tunay na tahanan sa Singapore. "Salamat po, Manang," hikbi ni Isabel matapos maubos ang pagkain. Tumingin si Manang Rosa sa kanya ng may malalim na pag-unawa. Binuksan ng matanda ang kanyang lumang bag at may kinuhang isang lukot na magasin. Ito ay isang lumang kopya ng isang art magazine sa Singapore. Ipinatong niya ito sa kandungan ni Isabel. "Nakita kita kanina habang naglalakad, Ineng. Ang tuwid ng likod mo, ang gaan ng bawat hakbang mo kahit pagod ka na. Hindi ka pang karinderya lang." Wika ni Manang Rosa bago tumayo upang bumalik sa trabaho. Nang bumalik si Isabel sa kanyang maliit na silid sa gelang, bitbit ang balitang hindi muna siya makakapasok dahil sa kanyang sugat. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang maleta. Sa ilalim ng kanyang mga simpleng damit, kinuha niya ang kanyang lumang ballet point shoes. Hinaplus niya ang satin na tela nito na ngayon ay may bahid na ng alikabok. Ngunit nang tignan niya ang dulo ng sapatos, napansin niya ang isang tuyong mansa ng dugo. Isang paalala ng mga gabing pinilit niyang sumayaw kahit sugatan na ang kanyang mga paa para lamang bigyan ng dangal ang pamilya ni Lorenzo. Niyakap ni Isabel ang mga sapatos sa kanyang dibdib habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Singapore ay tila mga bituin na nagsasabing
hindi pa tapos ang kanyang kwento. Ang hapdi sa kanyang binti ay naroon pa rin. Ngunit sa unang pagkakataon, ang sakit ay hindi na nagdadala ng desperasyon, kundi ng isang panibagong lakas. Habang ang mga anino ng gabi ay dahan-dahang lumalamon sa lungsod ng Maynila, ang marangyang mansyon ng mga Velasco ay hindi na pugad ng kapangyarihan, kundi isang entablado ng kahihiyan. Sa labas ng mataas na tarangkahan, ang tunog ng mabibigat na kadena at ang pagkiskis ng bakal sa semento ay nagbabadya ng katapusan. Kinukuha na ng mga kinatawan ng bangko ang mga mamahaling sasakyan ni Lorenzo. Ang bawat paghila ng tow truck sa mga sasakyan dati ay ipinagmamalaki niya ay tila paghatak din sa natitirang dangal ng pamilya Velasco. Sa loob ng sala, nakaupo si Doña Carmen sa gilid ng sofa. Tulala at nanginginig ang mga kamay habang pinapanood ang mga tauhan na naglalagay ng dilaw na tape sa paligid ng kanilang mga kagamitan. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding takot na mawala ng komportableng buhay. Sa bawat kislap ng mga ilaw ng sasakyan sa labas, naalala niya ang bawat pagkakataon na inalipusta niya si Isabel, ang babaeng tanging nagpapatakbo sa bahay na ito ng may kaayusan. "Kasalanan mo ito!" sigaw ni Lorenzo habang padabog na pumasok sa silid ni Rina. "Kung hindi dahil sa mga utang mo sa kasino, hindi tayo aabot sa ganito. Nasaan ang mga pera, Rina? Nasaan ang mga huling pondo na kinuha mo sa joint account?" Ngunit hindi siya hinarap ni Rina ng may pagsisisi. Sa halip, abala ang dalaga sa mabilis na pag-iimpake ng kanyang mga mamahaling gamit sa isang malaking maleta. Ang bawat alahas na ninakaw niya mula sa vault ni Isabel ay mainat niyang ibinalot sa malalambot na tela. Isinuot pa niya ang perlas na kwintas ng ina ni Isabel. Tila ba ito ang kanyang huling tropeo? "Wala kang kwenta, Lorenzo," bulyaw ni Rina. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. "Akala ko ba ay matalino kang negosyante? Akala ko ba ay hawak mo ang lahat? Isang hangal ka lang pala na nakadepende sa yaman ng asawa mo. Ngayong wala na si Isabel, napatunayan mong isa ka lang pulubi na nakadamit, Panginoon. Huwag mo akong sisihin, dahil ikaw ang nagbukas ng pinto para pasukin ko ang buhay mo." Tinalikuran ni Rina ang lalaking dati, ay pinaglalaroan niya ang puso. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pag-ibig, kundi purong kasakiman lamang para sa sariling kaligtasan. Samantala, libu-libong milya ang layo, sa ilalim ng asul na langit ng Singapore, isang kakaibang tanawin ang nagaganap sa isang bakanteng lote malapit sa isang lumang gusali. Ang init ng sikat ng araw ay hindi naging hadlang para kay Isabel. Ang kanyang binti ay may balot pa ng benda mula sa paso, ngunit ang kanyang tindig ay muling bumabalik sa dating sigla. Sa gitna ng alikabok at ingay ng mga dumadaang bus, tinuturuan ni Isabel ang apo ni Manang Rosa at ilang maliliit na batang Pilipino na sumayaw. Walang malalaking salamin, walang malalambot na carpet, at walang aircon. Ang semento ay matigas at mainit sa ilalim ng kanilang mga paa. Ngunit ang bawat galaw ni Isabel ay puno ng grasya. Itinaas niya ang kanyang mga braso at sa bawat pag-ikot niya, ang hangin ay tila sumusunod sa kanyang ritmo. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel habang pinapanood ang mga batang pilit na sumusunod sa kanyang mga posisyon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kaligayahan. Ang kaligayahang hindi nakadepende sa palakpak ng mataas na lipunan, kundi sa pagkakita ng ningning sa mga mata ng mga batang walang muwang. Ang pagtuturo sa kanila ay naging kanyang gamot, ang kanyang paraan upang mabuo muli ang sarili. Ganyan, mga anak. Isipin niyo na kayo ay mga ibon na handang lumipad, malambing na wika ni Isabel. Ang boses niya ay hindi na nanginginig sa takot, kundi puno na ng otoridad at pagmamahal. Sa di kalayuan, sa gilid ng kalsada, isang lalaking nakasuot ng maayos na polo at may hawak na folder ang napatigil. Siya si Mr. Chen,
isang senior instructor mula sa isa sa mga pinakasikat na dance academy sa Singapore. Kanina pa siya nakatitig sa bawat galaw ni Isabel. Nakita niya ang bawat kurba ng kanyang katawan, ang perpektong balanse sa kabila ng pinsala sa binti, at ang damdaming ibinubuhos nito sa bawat step. Kinuha ni Mr. Chen ang kanyang calling card. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako sa babaeng sumasayaw sa gitna ng alikabo. Pabalik sa Maynila, mabilis na lumabas si Rina sa mansyon. Bitbit ang kanyang mabigat na maleta. Madilim sa labas at ang tanging nabibigay ng ilaw ay ang mga lampara sa kalsada. Hindi na siya nagpaalam kay Lorenzo o kay Doña Carmen. Ang tanging nasa isip niya ay ang makarating sa airport at takasan ang lahat ng gulo. Ngunit bago pa man siya makarating sa kanyang sasakyan, dalawang malalaking bulto ng lalaki ang humarang sa kanyang daan mula sa madilim na bahagi ng gate. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa matatalim nilang mga mata. Ang isa sa kanila ay humawak sa handle ng kanyang maleta, habang ang isa naman ay dahan-dahang lumapit sa kanya na may dalang isang piraso ng papel. Nakaimpake ka na pala, Rina. Wika ng isang lalaking may malamig na boses. Akala mo ba ay makakalayo ka nang hindi binabayaran ang 50 milyong utang mo sa kasino? Pinaghahanap ka na ng boss namin. Namutla si Rina. Ang kanyang tuhod ay nagsimulang manginig at ang perlas na kwintas sa kanyang leeg ay tila naging isang mahigpit na bitay na sumasakal sa kanyang hininga. Lumapit si Mr. Chen kay Isabel habang pinupunasan ng huli ang pawis sa kanyang noo gamit ang isang lumang bimpo. Ang bawat hakbang ng lalaking nakasuot ng maayos na polo ay may kasamang paggalang. Huminto ito sa harap ni Isabel at nag-abot ng isang puting calling card na may gintong tatak. Singapore International Ballet Academy. Napanood kita ng ilang minuto. Wika ni Mr. Chen sa wikang Ingles na may malambot na punto. Ang iyong estilo ay may disiplina ng lumang paaralan. Muwit ang damdaming ipinapakita mo ay buhay na buhay. Hindi ka lang basta sumasayaw. Nagkukwento ka gamit ang iyong bawat galaw. Naghahanap kami ng pansamantalang guro para sa aming advanced class. Interesado ka ba? Natigilan si Isabel. Tinitigan niya ang card sa kanyang palad. Pagkatapos, ay tumingin siya sa kanyang mga paa na wala ng suot na point shoes. Tanging lumang tsinelas lamang. Tumingin din siya sa kanyang binti na may bakas pa ng benda. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Ang takot na baka hindi na siya sapat. Na baka ang 7 taon na kinalawang ang kanyang katawan ay hindi na kayang ibalik ang dating kinang. Baka nagkakamali kayo, sir, mahinang sagot ni Isabel. Matagal na akong tumigil. Isa na lang akong tagahugas ng pinggan na yon. Ngunit bago pa man makasagot si Mr. Chen, hinawakan ni Manang Rosa ang balikat ni Isabel. Ang matigas at magaspang na kamay ng matanda ay tila nagpasa ng lakas sa kanya. Huwag kang matakot, Belle, bulong ni Manang Rosa sa wikang Tagalog. Sabi mo sa akin, ang pagsasayaw ay ang hininga mo. Huwag mo hayaang mamatay ang apoy na yan dahil lang sa takot. Subukan mo, para sa sarili mo. Nang sumunod na araw, pumasok si Isabel sa pintuan ng prestihiyosong dance academy sa gitna ng Orchard Road. Ang amoy ng pinakinis na kahoy na sedro at ang malakas na amoy ng dagda ng rosin ay sumalubong sa kanya. Ang bawat sulok ng studio ay tila bumubulong ng mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Ang tunog ng dahan-dahang pag-init ng mga mananayaw sa loob ng silid ay naging musika sa kanyang mga tainga. Pinagsuot siya ni Mr. Chen ng tamang kasuotan para sa pagsasayaw. Habang itinatali ni Isabel ang mga laso ng kanyang bagong point shoes sa kanyang mga bukong-bukong, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ngunit nang tumayo siya sa gitna ng malawak na studio, sa harap ng naglalakihang mga salamin, hindi na ang asawa ni Lorenzo ang nakita niya. Nakita niya ang isang babaeng may mga peklat sa puso at binti, ngunit nakatayo ng tuwid at may dignidad. Nagsimula ang musika ng piano, isang mabagal at malungkot na melodiya. Sa unang ikot ni Isabel,
Naramdaman niya ang kirot sa kanyang binti. Ngunit sa ikalawang pag-ikot, ang sakit ay tila naging enerhiya na nagtulak sa kanya upang mas tumalon ng mataas. Ang bawat pag-angat ng kanyang mga braso ay tila pagpunit sa mga anino ng kanyang nakaraan. Sumasayaw siya hindi upang humingi ng palakpak, kundi upang bawiin ang kanyang nawalang kaluluwa. Nang matapos ang huling nota ng musika, namayani ang isang nakakabinging katahimikan sa loob ng studio. Ang mga estudyante at maging si Mr. Chen ay nakatitig lamang sa kanya, tila hindi makapaniwala sa nakitang husay. Pagkatapos, isang masigabong palakpakan ang pumuno sa silid. Opisyal siyang tinanggap bilang guro. Lumipas ang mga araw at unti-unting nakilala ang pangalan ni Isabel sa academy. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang maliit na misteryong bumabagabag sa kanya. Tuwing matatapos ang kanyang klase, parating may isang pumpon ng sariwang puting bulaklak na nakalagay sa gilid ng kanyang mesa sa faculty room. Walang sulat, walang pangalan, tanging amoy lamang ng kalikasan na tila nagpapaalala sa kanya na may nagbabantay sa kanya sa malayo. Isang hapon, pagkatapos ng isang nakakapagod na ensayo, naupo si Isabel sa isang bench sa labas ng studio. Kinuha niya ang kanyang cellular phone mula sa bag. Isang mensahe ang pumasok. Isang video file mula sa isang hindi kilalang numero sa Pilipinas. Nanginginig ang kamay ni Isabel nang pindutin niya ang play button. Ang video ay kuha sa isang madilim na eskinita sa Maynila, malapit sa isang tambakan ng basura. Nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng kalsada, nakasuot ng punit-punit na damit at tila tulala sa kawalan. Ang matandang yon ay si Doña Carmen. Hawak nito ang isang luma at lukot na litrato. Ang litrato ni Isabel noong gabi ng kanyang kasal. Ang dating mapagmamataas na biyenan ay namamalimos na ngayon ng pagkain sa mga nagdaraang tao, habang ang luha nito ay humahalo sa dumi ng kanyang muka. Napahigpit ang hawak ni Isabel sa kanyang telpono. Ang mukha ng babaeng dating nagpahirap sa kanya, ang babaeng nagsabing pabigat lamang siya, ay ngayon ay larawan ng purong desperasyon. Tinitigan ni Isabel ang screen ng kanyang telepono hanggang sa kusang mamatay ang liwanag nito. Ang imahe ni Doña Carmen na marusing at namamalimos ay manatiling nakaukit sa kanyang isipan. Ngunit ang inaasahang kirot sa kanyang puso ay hindi dumating. Sa halip, ang naramdaman niya ay isang malalim at malamig na katahimikan. Wala na ang galit, wala na ang pot, at higit sa lahat, wala na ang mapanirang utang na loob. Dahan-dahang ijunalaw ni Isabel ang kanyang daliri at pinindot ang delete button. Sa isang iglap, naglaho ang huling koneksyon niya sa pamilyang sumira sa kanya. Alam niyang marami ang huhusga sa kanya, sasabihing wala siyang puso dahil hinayaan niyang maghirap ang biyenan. Ngunit sa loob ng 7 taon, siya ang unang kinalimutan ng mga taong ito. Hindi siya ang bumitaw. Sila ang nagtaboy sa kanya sa bangin. Ipinagpatuloy ni Isabel ang kanyang pag-iensayo. Ang tunog ng kanyang mga paa sa sahig ng studio ay tila isang deklarasyon na wala na siyang babalikan. Samantala, sa isang madilim at mabahong eskinita sa tondo, ang buhay ni Lorenzo Velasco ay umabot na sa pinakamababang antas ng impyerno. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit, wala na ang kanyang bangong amoy tagumpay. Ang tanging natira sa kanya ay isang punit-punit na polo at ang takot na nanunuot sa kanyang mga buto. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa basang semento ay nagpatindig ng balahibo ni Lorenzo. Sinubukan niyang magtagos sa likod ng mga nakatambak na sako ng basura, ngunit huli na ang lahat. 2 lalaking may matatigas na muka ang humablot sa kanyang kwelyo at inihagis siya sa pader. Ang tunog ng pagtama ng kanyang likod sa magaspang na hollow blocks ay nagdulot ng isang nakakanghilong sakit na tila babali sa kanyang gulugod. "Nasaan ang pera, Lorenzo?" tanong ng isa sa mga lalaki habang pilit na pinipisil ang kanyang panga. "Akala mo ba ay makakatakas ka sa amin dahil lang sa wala ka ng mansyon? Ang utang
ay utang. Wala na akong maibibigay, hikbi ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Si Rina ang kumuha ng lahat. Hanapin niyo siya. Isang malakas na tunog ng pagtama ng palad sa kanyang pisingi ang sumagot sa kanyang pagmamakaawa. Napasandal si Lorenzo sa putik. Ang lasa ng sarili niyang dugo ay humalo sa dumi ng eskinita. Wala siyang nakuhang awa. Ang mga taong dati ay yumuyuko sa kanya sa mga board meeting ay ngayon ay dinuduraan na lamang siya sa kalsada. Nang lisaning siya ng mga maniningil, naiwan si Lorenzo na nakahiga sa basura, tulala sa madilim na langit. Sa gitna ng kanyang paghihirap, narinig niya ang usapan ng dalawang naglalakad na babae sa kalsada. Nakita mo ba ang balita? Yung dating asawa ni Velasco, sikat na raw sa Singapore. Lead choreographer na sa isang malaking show sa Esplanade. Napakaganda niya, parang hindi nakaranas ng hirap. Ang pangalang Isabel ay tila isang kuryenteng gumising sa namamatay na diwa ni Lorenzo. Isang mapanganib na ningning ang sumilay sa kanyang mga mata, isang ningning ng desperasyon. Sa kanyang isip, si Isabel pa rin ang asawang madaling utuin, ang asawang malambot ang puso. Kung makakapunta lang siya sa Singapore, kung makakahingi lang siya ng tawad, alam niyang ililigtas siya nito. Gumapang si Lorenzo pabalik sa isang maliit na barong-barong kung saan pansamantalang nakatira ang kanyang ina. Sa ilalim ng isang lumang banig, nakita niya ang isang maliit na lata ng biskwit, ang pinagtataguan ni Doña Carmen ang mga baryang nalikom nito sa pamamalimos. Walang pag-aalinlangan. Ninakaw ni Lorenzo ang huling perang pambili sana ng gamot ng kanyang ina upang ipambayad sa isang illegal na paraan ng paglabas ng bansa patungong Singapore. Samantala, sa Singapore, ang karera ni Isabel ay umabot na sa rurok. Hinirang siya ni Mr. Chen bilang lead choreographer para sa Grand Charity Gala na gaganapin sa Esplanade Theater, ang pinakamalaking entablado sa buong bansa. Ito ang pagkakataong hihigitan niya ang lahat ng kanyang nagawa noon. Sa gitna ng kanyang busy na schedule, hindi kinalimutan ni Isabel ang taong tumulong sa kanya noong siya ay nasa putikan. Isang hapon, isinama niya si Manang Rosa sa isang mamahaling butik sa Orchard Road. Belle, ano ang gagawin natin dito? Masyadong mahal ang mga damit dito. Hindi ako bagay sa ganitong lugar. Pag-aalangan ni Manang Rosa habang tinitingnan ang kanyang magagaspang na kamay. Ngumiti si Isabel at hinawakan ang kamay ng matanda. Manang, ikaw ang nagparamdam sa akin na may halaga ako nung wala akong kahit ano. Bagay sa'yo ang pinakamagandang damit sa mundo. Ibinili niya si Manang Rosa ng isang eleganteng gown para sa gabi ng gala. Ang makitang nakangiti ang matanda habang nakaharap sa salamin ay nagbigay kay Isabel ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Ito ang tunay na tagumpay, ang kakayahang magbahagi ng pagmamahal sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ngunit sa kabila ng kagalakan, isang pamilya na kaba ang naramdaman ni Isabel nang makita ang isang panibagong pumpon ng puting bulaklak sa kanyang dressing room. Sa pagkakataong ito, may kasama na itong maliit na card. Ang sulat kamay ay maayos at pamilyar. Ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita. Nakasaad sa card, ang iyong liwanag ay hindi kailanman nawala. Binabantayan kita. Sino ang taong ito? Bakit tila alam nito ang bawat galaw niya? Habang papalapit ang gabi ng gala, ang panahon sa Singapore ay naging mapanganib. Ang malalakas na kulog at ang bugso ng hangin, dala ng paparating na bagyo, ay tila nagbabala ng isang hindi inaasahang pagtatagpo. Sa labas ng Esplanade, isang marusing at basang lalaki ang nakatayo sa ilalim ng ulan, nakatingin sa dambuhalang poster ni Isabel Manansala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa at galit. Si Lorenzo ay nakarating na sa Singapore. At wala siyang balak, umalis nang hindi nakukuha ang kanyang gusto. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa semento ng Esplanade
ay lumilikha ng isang malamig at malakas na ingay. Tila ba nakikidalamhati ang langit sa tensyong namumuo sa paligid. Nakatayo si Isabel sa ilalim ng malapad na bubong ng teatro. Hinihintay ang kanyang taxi habang suot ang isang eleganteng trenchcoat na kulay beige. Ang kanyang tindig ay matuwid, ang kanyang mukha ay payapa. Isang malayo at matayog na imahe mula sa babaeng nanginginig sa takot 7 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nayanig ng isang marusing at basang bulto ng tao, ang mabilis na gumapang mula sa dilim at lumuhod sa kanyang paanan. Ang tunog ng tuhod na tumama sa basang semento ay nagpalingon sa iilang taong naglalakad sa paligid. Si Lorenzo Velasco ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang buhok ay madungis, ang kanyang mga mata ay lubog, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw at gutom. Umiyak siya ng walang tigil. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa tubig ulan na umaagos sa kanyang maruming pisingi. Belle, Isabel, patawarin mo ako. Hikbi ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng desperasyon. Maling-mali ako. Ikaw lang pala ang tunay na nagmamahal sa akin. Pinagdabuyan ako ng lahat, Belle. Si Rina, ang mga kaibigan ko, lahat sila iniwan ako. Ikaw lang ang tanging pag-asa ko. Parang awa mo na. Kailangan kita. Ako na lang uli, Belle. Parang awa mo na. Tinangka ni Lorenzo na hawakan ang kamay ni Isabel. Ngunit mabilis na umatras ang dalaga. Ang pag-atras na yon ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pandidiri. Hindi sa dumi ng katawan ni Lorenzo, kundi sa dumi ng kanyang kaluluwa. Tinitigan ni Isabel ang lalaking dating naging sentro ng kanyang mundo. Ang inaasahan niyang galit ay hindi dumating. Sa halip, ang naramdaman niya ay isang purong awa, isang uri ng awa na mas masakit pa kaysa sa sampal, dahil pinapatunayan nito na wala na siyang nararamdamang kahit anong pagmamahal. Tumayo ka dyan, Lorenzo. Malamig na wika ni Isabel. Ang kanyang boses ay parang isang matalim na kristal, walang emosyon, ngunit nakakasugat. Huwag mong gamitin ang ulan para magmukha kang kaawa-awa. Hindi na ako ang babaeng kilala mo. Hindi, Belle. Alam kong mahal mo pa ako. Sigaw ni Lorenzo, muling pilit na inaabot ang laylayan ng coat ni Isabel. Isipin mo ang 7 taon nating pagsasama. Isipin mo ang pangako natin sa harap ng altar. Ang pamilya natin. Belle, kailangan mo akong tulungan dahil wala na akong mapuntahan. Napangiti ng mapait si Isabel. Ang bawat salita ni Lorenzo tungkol sa pangako at pamilya ay tila isang malupit na biro. Pangako? Pamilya? Pag-uulit ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretso kay Lorenzo. Wala na ang pamilya natin sa sandaling ipinasok mong ibang babae sa kwarto natin. Wala na ang pangako natin nang piliin mong nakawin ang huling pamanang iniwan sa akin ng mga magulang ko. Lorenzo, hindi ako rehab para sa mga sirang lalaki. Hindi ako ang gamot sa mga sugat na ikaw mismo ang gumawa sa sarili mo. Sa labas ng kanyang bulsa, inalabas ni Lorenzo ang isang maliit at maruming piraso ng tela. Pagbukas nito, lumabas ang kislap ng mga perlas, ang kwintas ng ina ni Isabel. Ang huling bagay na ninakaw ni Rina bago ito takasan ni Lorenzo at ngayon ay ginagamit niya bilang huling baraha upang makuha ang loob ng kanyang asawa. Ito na lang ang natira sa akin, Belle. Binawi ko ito para sa'yo. Nanginginig na wika ni Lorenzo. Iniaabot ang kwintas nang may pag-asang makakakita siya ng lambot sa mga mata ni Isabel. Tiningnan lamang ni Isabel ang mga perlas. Ang alahas na dating simbolo ng kanyang dangal ay ngayon ay mukha ng maruming bagay dahil sa dami ng kamay na humawak dito. Iwan mo ang kwintas na yan, Lorenzo. Wala na itong halaga sa akin dahil ang danggal na kinakatawan niyan ay matagal mo nang binuraan. Sagot ni Isabel bago tumalikod upang tingnan kung may taxi na. Naramdaman ni Isabel ang isang pamilyar na presensya sa di kalayuan. Sa gilid ng kalsada,
isang matangkad na lalaking nakasuot ng itim na suit ang nakatayo sa ilalim ng isang itim na payong. Hindi ito lumalapit, ngunit ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya ng may pagbabantay. Ito ang parehong lalaking madalas niyang makita sa malayo nitong mga nakaraang araw. Sino siya? At bakit tila handa siyang sumugod sa oras na gumawa ng masama si Lorenzo? Nang makitang tuluyan na siyang tinalikuran ni Isabel, ang pagmamakaawa ni Lorenzo ay biglang napalitan ng isang mapanganib na desperasyon. Tumayo siya. Ang kanyang muka ay balot ng dilim. May kinuhang isang matalim na piraso ng basag na salamin mula sa kanyang bulsa. Isang pirasong nakuha niya mula sa isang bote ng alak na kanyang pinulot sa kalsada. Kung ganon, kung hindi ka rin lang babalik sa akin, tatapusin ko na ang buhay ko sa harap mo. Sigaw ni Lorenzo. Itinutok ang matalas na salamin sa kanyang sariling leeg. Tingnan natin kung makakaya ng konsensya mong mabuhay kapag nakita mo akong duguan sa paanan mo. Babalik ka sa akin, Isabel. Babalik ka. Ang mga taong nasa paligid ay nagsimulang magsipag-alisan sa takot. Ngunit si Isabel ay nanatiling nakatayo, hindi gumagalaw, habang ang lamig ng ulan ay patuloy na bumabalot sa kanila. Ang bawat patak ng ulan ay tila naging singtigas ng bato habang tumatama sa katawan ni Lorenzo. Ngunit mas matigas ang puso ni Isabel na ngayon ay wala ng puwang para sa mga laro ng konsensya. Tinitigan ni Isabel ang basag na salamin na nakatutok sa leeg ng kanyang asawa. Nakita niya ang panghinginig ng mga kamay ni Lorenzo, ang pawis na humahalo sa ulan, at ang mga mata nito na punong-puno ng takot. Hindi dahil gusto nitong mamatay, kundi dahil takot itong mawala ng kapangyarihang kontrolin siya. Hindi sumigaw si Isabel. Hindi siya tumakbo palapit upang agawin ang salamin. Sa halip, huminga siya ng malalim at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Lorenzo na may kasamang pagod na tila dambuhalang bundok. Gawin mo, Lorenzo! Malamig na utos ni Isabel. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, hindi nag-aalangan. Itarak mo ang salamin na yan kung sa tingin mo ay yan ang solusyon sa lahat ng duming ginawa mo. Pero huwag mong isipin na dadalhin ko ang bigat niyan sa konsensya ko. Ang buhay mo ay desisyon mo, gaya ng pagpili mong saktan ako noon. Malaya ka nang gawin ang gusto mo sa sarili mo dahil wala na akong pakialam sa iyo. Natigilan si Lorenzo. Ang kanyang pinakamatalim na sandata, ang paggamit ng awa at pagpapakamatay upang mangipit ng damdamin, ay tila nabali sa harap ng isang babaeng, wala na ring takot, na mawala ang lahat. Ang matalim na salamin ay dahan-dahang bumaba mula sa kanyang leeg, habang ang kanyang mga balikat ay gumuho sa tinde ng pagkatalo. Napagtanto niya na ang Isabel na nasa harap niya ay hindi na ang asawang kayang paikutin ng isang mabulaklak na salita o isang madramang eksena. Sa sandaling iyon, ang lalaking may itim na payong na kanina pa nakatayo sa dikalayuan ay mabilis na humakbang palapit. Sa bawat yabag ng kanyang sapatos sa basang semento, nararamdaman ang isang kakaibang lakas at otoridad. Hindi ito si Lorenzo. Ito ay isang lalaking may tindig na kagalang-galang at may mga matang puno ng pag-aalaga kay Isabel. Siya ang security personnel na itinalaga ng teatro upang magbantay sa mga lead performers. Ngunit higit pa sa trabaho ang ipinapakita ng kanyang mga mata. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Tanong ng lalaki, habang tinatabunan si Isabel ng kanyang malapad na payong. Inilalayo siya sa lamig ng ulan. Hindi na nakasagot si Lorenzo. 2 pulis mula sa Singapore Police Force ang mabilis na dumating. Dala ang tunog ng kanilang mga sapatos na mabilis na tumatama sa sahig. Hinawakan nila ang mga braso ni Lorenzo at pinusasan ito. Ang basag na salamin ay nahulog sa semento. Lumika ng isang mahinang tunog ng pagkabasag bago ito tuluyang natabunan ng agos ng tubig ulan. Umiyak na parang bata si Lorenzo habang inilalayo ng mga otoridad. Ang kanyang mga pagsamo ay tila naging bahagi na lamang ng ingay ng lungsod. Unt-unting naglalaho habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis. Linalikuran siya ni Isabel.
Sa bawat hakbang niya pabalik sa loob ng mainit at maliwanag na gusali ng esplanade, naramdaman niya ang isang pambihirang gaan sa kanyang dibdib. Ang huling kadenang nag-uugnay sa kanya sa impyerno ng Maynila ay tuluyan ng naputol. Wala nang natirang galit, wala nang natirang sakit. Tanging ang malinis na hangin na ngayon ay malaya na niyang nalalanghap. Pagpasok niya sa kanyang dressing room, sumalubong sa kanya ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang tahimik na liwanag ng mga bumbilya sa paligid ng salamin. Ngunit ang kanyang atensyon ay naagaw ng isang bulto ng tao na nakaupo sa maliit na sofa sa sulok ng silid. Isang matandang lalaki na nakasuot ng pormal na barong Tagalog ang dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha habang nakatingin kay Isabel. "Tito Vergara?" Gulat na bulong ni Isabel. Ang matandang abogado ng kanyang pamilya, ang taong tumulong sa kanya upang makatakas, ay narito sa Singapore. "Isabel, iha," wika ni Attorney Vergara, ang boses ay puno ng pagmamalaki. "Hindi ko pwedeng palampasin ang pinakamalaking gabi ng buhay mo. Pero hindi lang ako ang may dalang balita para sa iyo." Lumapit ang abogado at inilapag ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng envelope na tumama sa kahoy ay tila hudyat ng isang panibagong katotohanan na handang mabuksan. Dahan-dahang binuksan ni Isabel ang envelope. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila pagpunit din sa huling pahina ng kanyang madilim na nakaraan. Sa loob nito ay ang mga dokumentong may tatak ng korte sa Pilipinas. Ang bawat salitang nakalimbag sa makapal na papel ay binasa ni Isabel nang may halong kaba at pananabik. "Hiha, tapos na ang lahat." Malumanay na wika ni Attorney Vergara habang inaayos ang kanyang salamin. Opisyal na nadeklarang null and void ang kasal niyo ni Lorenzo dahil sa napatunay ang pandarayo at masamang hangarin. "Malaya ka na, Isabel." At hindi lang yan. Ipinakita ng abogado ang iba pang mga ulat. Ang bawat balitang nanggagaling sa Pilipinas ay tila isang malakas na hampas na hustisya na dumarating ng kusa. Si Rina ay nahuli ng mga awtoridad sa akto ng pagbebenta ng mga nakaw na alahas at ngayon ay nahaharap sa mahabang taon ng pagkakakulong. Si Doña Carmen naman, na wala ng matirhan, ay dinala sa isang charity home para sa mga matatanda, kung saan siya ngayon ay nananatiling tulala at pinagsisihan ang lahat ng kanyang kalupitan. Si Lorenzo, matapos ang gulo kanina sa labas ng teatro, ay nakatagdang i-deport pabalik sa Pilipinas upang harapin ang mga kaso ng malakihang panloloko. Ang Mansyon Isabel, pagpapatuloy ni Attorney Vergara. Dahil sa mga dokumentong pinalagdaan mo kay Lorenzo noon, na ibalik sa pangalan mo ang ari-arian. Pwede ka nang bumalik sa Pilipinas at bawiin ang lahat. Tumayo si Isabel at lumapit sa bintana ng kanyang dressing room. Pinanood niya ang mga ilaw ng Singapore na sumasalamin sa malawak na dagat. Isang malalim at kalmadong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hindi ko na kailangan ang mansyong iyon, Tito," mahinahong sagot ni Isabel. "Masyadong maraming luha at kasinungalingan ang nakabaon sa mga pader niyon. Ipagbili niyo po ang bahay at ang lahat ng gamit sa loob nito. Ang lahat ng kikitain ay ibigay niyo sa isang charity foundation na tumutulong sa mga inabandonang kababaihan. Gusto kong ang perang nanggaling sa sakit ko ay maging lunas para sa iba." Bakas ang matinding paghanga sa mga mata ng matandang abogado. Tumanggo siya at iniyabot ang isang ballpen kay Isabel upang pirmahan ang huling dokumento. Sa sandaling lumapat ang tinta sa papel, hindi Isabel Velasco ang isinulat niya. Sa isang matatag at magandang sulat kamay, muling binuhay ni Isabel ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Isabel Manansala. Ang bawat kurbada ng kanyang pirma ay tila isang sayaw ng kalayaan. Bumukas ang pinto ng dressing room at pumasok si Manang Rosa. Suot ang kanyang eleganteng gown. Ang matanda ay tila isang reyna sa kanyang tindig, malaho sa imahe ng babaeng nagwawalis sa Lucky Plaza. Nang makita niya si Isabel, mabilis siyang lumapit at niyakap ang dalaga ng mahigpit. Walang salita ang namutawi sa kanilang dalawa.
Tanging ang init ng kanilang pagyakap ang nagpapatunay ng isang pagkakaibigang nabuo sa gitna ng hirap. Ready ka na ba, anak? Bulong ni Manang Rosa habang hinahaplos ang buhok ni Isabel. Opo, Manang. Handa na ako. Lumabas si Isabel ng dressing room at naglakad patungo sa gilid ng entablado. Naririnig na niya ang mahinang bulong ng mga manonood sa kabilang panig ng malaking kurtina. Ang tunog ng orkestra na nagsisimulang mag-tune ng kanilang mga instrumento ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa nag-uumapaw na galak. Namatay ang mga ilaw sa loob ng teatro. Namayani ang isang nakakabinghing katahimikan. Sa gitna ng dilim, tumayo si Isabel sa kanyang posisyon. Ang amoy ng rosin at ang lamig ng sahig sa ilalim ng kanyang point shoes ay nagpaalala sa kanya na narito na siya, sa lugar kung saan siya tunay na nararapat, kasabay ng marahan at engrandeng tunog ng biolin. Dahan-dahang tumaas ang dambuhalang kurtina ng Esplanade Theater. Isang maliwanag at mainit na spotlight ang tumama sa mukha ni Isabel, na tila isang yakap mula sa langit. Ang bawat mata ng libu-libong tao sa audience ay nakatuon sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sumasayaw para kay Lorenzo. Hindi siya sumasayaw para sa pangalan ng ibang tao. Ang bawat pag-ikot ni Isabel sa gitna ng entablado ng Esplanade ay tila isang paghabi ng kanyang sariling kasaysayan. Sa ilalim ng naglalakihang mga spotlight, ang kanyang puting kasuotan ay kumikinang na parang balahibo ng isang ibong kakatapos lang makawala sa isang madilim na kulungan. Ang tunog ng mga biolin ay dahan-dahang umaakyat sa rurok ng emosyon, sumasabay sa bawat pagtalon at pag-abot ng kanyang mga kamay sa hangin. Sa bawat kumpas ng musika, nakikikita ni Isabel sa kanyang isipan ang mga anino ng kanyang nakaraan. Naalala niya ang amoy ng mainit na plansa at ang bigat ng mga kamisyeta ni Lorenzo na 7 taon niyang inalagaan. Naalala niya ang hapdi ng mainit na sabaw na tumalsik sa kanyang binti at ang lamig ng bulyaw ni Doña Carmen. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga alaalang iyon ay hindi na nagdudulot ng sakit. Ang bawat sugat sa kanyang puso at ang peklat sa kanyang binti ay naging mga medalya ng kanyang katapangan. Pinyatawad na ni Isabel ang kanyang sarili. Pinyatawad niya ang babaeng nanatili sa dilim ng masyadong matagal. Ang babaeng naniwalang ang pagtitiis ay katumbas ng pagmamahal. Ngayon, ang tanging pag-ibig na nananatili sa kanyang dibdib ay ang pag-ibig para sa sariling kaluluwa. Sa dulo ng entablado, sa gitna ng madilim na audience, nakita niya ang mukha ni Manang Rosa. Ang matanda ay nakaupo ng tuwid, suot ang kanyang gown, at walang tigil sa pagpunas ng mga luha ng kagalakan. Narito ang kanyang tunay na pamilya. Hindi ang mga taong may parehong dugo, kundi ang mga taong sumalo sa kanya noong siya ay lugmok na sa putikan. Nararamdaman ni Isabel ang isang pambihirang kapayapaan, isang uri ng katahimikan na hindi nakadepende sa ingay ng palakpak ng mundo, kundi sa tibok ng kanyang sariling puso, na ngayon ay malaya na. Ang huling nota ng orkestra ay humantong sa isang mahaba at madamdaming katahimikan. Huminto si Isabel sa gitna. Ang kanyang mga braso ay nakabukas ng malawak, tila tinatanggap ang lahat ng biyayang ibinibigay sa kanya ng universo. Dahan-dahang bumaba ang dambuhalang kurtina at kasabay nito ang masigabong tunog ng pagtama ng libu-libong palad ng mga manonood. Ang huling sulyap ni Isabel sa entablado ay puno ng pasasalamat. Alam niyang, sa labas ng gusaling ito, ang buhay ay magpapatuloy na may mga bagong hamon. Ngunit hindi na siya muling lilingon sa dilim. Ang kwento ni Isabel Manansala ay hindi lamang tungkol sa isang asawang pinagtaksilan, kundi tungkol sa muling pagkabuhay ng isang babaeng piniling maging sining sa kabila ng kanyang mga pagkabasag. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano siya katagal na natili sa ilalim ng paanan ng iba, kundi sa kung paano siya bumangon at sumayaw muli sa sarili niyang ritmo.
Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagbitaw sa bigat nito upang makalipad patungo sa hinaharap. Sa huling pagkakataon, huminga ng malalim si Isabel habang tinatahak ang daan palabas ng teatro. Ang hangin ng Singapore ay malamig at sariwa, amoy ng ulan at amoy ng bagong simula. Ang entablado ng kanyang buhay ay hindi na pagmamay-ari ni Lorenzo, ni Rina, o ng sinumang Velasco. Ang entabladong ito ay kanya, at siya ang bida sa sarili ng sayaw ng kalayaan